Isang lalaki na may sakit sa pag-iisip ang sinira ang kanyang sariling katawan at balak na maging isang sikat. Ngunit ang kanyang mga sumunod na plano ay nag-iwan sa lahat ng labis na takot. Pangarap ni Killian na maging isang profesional na bodybuilder at dumaranas ito ng mga labis na galit at inaalagaan ang kanyang lolo. At sa hapunan si Killian ay kumakain ng isang dosenang itlog at isang masaganang porsyon ng mga karne. Ang pader ng kanyang silid ay natatakpan ng mga poster ng sikat na bodybuilder. Nahihirapan rin ito sa sakit ng kanyang ulo at bangungot at nakakarinig ng mga boses sa kanyang isipan. At sinabi din ito sa kanyang psychiatrist na binubuksan nito ang kanilang mga bungo at iniinom ang kanilang utak na parang sopas. Iniksyonan ni Killian ang kanyang sarili ng steroids at ginugol ang lahat ng kanyang libreng oras sa gym. Ang kanyang pangarap ay makilala ang kilalang bodybuilder na si Brad at palagi niya itong sinusulatan ng liham. At sa isang kompetisyon sa mukha si Killian dahil sa kaba ngunit mabilis nitong pinalakas ang kanyang sarili. Ngumiti ito ng may kumpiyansa at umakyat sa entablado habang ibinigay nito ang kanyang makakaya at pinamalas ang kanyang magandang katawan ngunit ang mga hurado ay tila hindi humanga sa kanya at itinulak pa siya sa gilid ng entablado. Si Killian ay namimili at nagtratrabaho sa isang lokal na supermarket at may pagtingin ito sa cashier na si Jessie ngunit sa kasamaang palad ang kanilang mga oras ay hindi nagtutugma. Pangarap ni Killian na balang araw ay maitampok ito sa cover ng isang magazine at matagal din itong nag-atubili bago gumawa ng hakbang at yayain si Jessie na lumabas gayunpaman mabilis nitong inakala na may kasintahan na ang babae at umalis nang hindi pinapahintulutan na magsalita ang dalaga. Nagpasya si Killian na gumawa ng isang YouTube video tungkol sa kanyang sarili at itinatampok kung sino siya at pinapakita ang kanyang magandang katawan. At sa isang punto habang gumagawa ng video nakaramdam ito ng labis na sakit kung saan bumagsak ito sa sahig at kailangan na magsimula ulit. At sa kasamaang palad ang komento online ay hindi maganda at isang araw tinawagan ito ang ilang pintor upang magreklamo na hindi sila gumawa ng magandang trabaho sa bahay at hiniling na ulitin nila ang trabaho at nagbanta ito na babasagin ang kanilang bungo. At nang tumanggi sila nagbanta si Killian na siya na ang bahala habang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa kanila ngunit sarado na ang tindahan. Binasag ni Killian ang salamin at nagsimulang basagin ang lahat sa loob ng biglang isang matinding sakit ang naramdaman niya at nasugat nito ang kanyang sarili sa mga basag na salamin ngunit kahit papano ay nagawa nitong tumakas sa eksena. At sa kanyang pagtakas na aksidente ito at napunta sa ospital. Sinuri siya ng mga doktor at binigyan siya ng isang malubhang diagnosis. Ang gamot na iniinom nito ay mapanganib na napakalakas at nagdudulot ng napakataas na presyon ng dugo na maaaring humantong sa pagpalya ng kanyang mga organs. Nakita rin nila ang mga tumor sa kanyang atay na nangangailangan ng agarang operasyon at mabilis na tumanggi si Killian sa operasyon. At sa gabing yun tumakas ito sa ospital at nagpatuloy sa pag-inom ng steroids. Ang kanyang pinakamalaking dismaya ay ang kanyang mga binti ay hindi lumalaki. At sa kabila ng pagkain nito ng 6,000 na calorie sa isang araw hindi pa rin ito nakukuha ang timbang na nais niya at nagtatanong kung ano ba ang ginagawa nitong mali. At sa kanyang desperasyon nag-google din si Killian kung paano siya magustuhan ng mga tao at nakita ang isang simpleng payo kung saan ay ngumiti lamang ito. Sa una ay gumana ito ngunit ang kanyang pag-uugali ay hindi tugma sa payo at minsan itong dinuraan ng pagkain ng isang customer dahil lamang hindi niya nagustuhan ang mga ito. At isang araw hindi inaasahang tinawagan siya ni Jessie upang tanggapin ang kanyang alok para sa isang date. At sa oras na sumang-ayon nito mabilis nag-ayos si Killian at nagbihis ng maganda at naghanda na makipagkita sa kanya. Natawa ito nang hinawakan ni Jessie ang mukha niya at kinilig ito habang inamin ni Killian at sinabi ni Jessie na natutuwa ito sa kanya. Inamin ni Killian na nagtungo lamang ito sa tindahan sa shift ni Jessie upang makita siya at ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng maganda ngunit biglang sinabi ni Killian na ang kanyang ama ay pumanaw na. Sinabi rin ito na patay na ang kanyang ina dahil ito ay pinatay at ang kanyang ama ang salarin pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang sariling buhay. At pagkatapos nito umorder si Killian ng 7 iba't ibang pagkain mula sa menu at nagsimulang mapagtanto ni Jessie na nakagawa ito ng malaking pagkakamali na sumama sa kanya sa isang date. Si Killian ay nabigla nang matuklasan nito na si Jessie ay hindi kilala ni Brad na isang Olympian. Nagtanong din ito kung ano musika ang kanyang pinapakinggan at casual na binanggit na gusto rin itong maging Olympian. Nagpatuloy si Killian sa pagtatalakay sa kanyang mga braso at biceps pati na sa mga diskarte nito sa pagsasanay at pagpapalaki ng kanyang katawan. Ang kawawang si Jessie ay tuluyang nawalan ng gana nang nagsimula nitong ipaliwanag ang kanyang pagsusuka sa panahon ng kanyang pagsasanay. Nagpaalam ito at sinabi na kailangan nitong magtungo sa banyo ngunit sa katotohanan tumakbo ito palabas ng restaurant at hiniling sa mga waitress na sabihin kay Killian na hindi na ito babalik. Si Killian ay nadismaya ngunit umorder ng isang tumpok ng fast food at dessert para kumain. Patuloy ito sumulat ng liham kay Brad at ibinahagi ang bawat detalye ng kanyang personal na buhay.
At hindi nagtagal naghanda si Killian na sumali sa isa pang kompetisyon ngunit sa kanyang daan siya ay tinambangan ng kalalakihan na sinira niya ang tindahan kamakailan. Binugbog siya ng mga ito dahilan para mabali ang kanyang tadyang at nagawa pa rin ni Killian na makabalik sa kanyang sasakyan. At sa kabila ng mga pinsala nagmaneho pa rin ito patungo sa kompetisyon at habang hinuhubad ang kanyang damit sa daan nagtungo ito sa karamihan at sumisigaw sa mga tao na padaanin siya. At dahil napagtanto niyang wala na itong lakas walang pumihil sa kanya na magtungo sa entablado at sa kabutihang palad tinawag ang kanyang pangalan sa oras na dumating siya. Ang mga hurado at manunood ay nagbulungan nang makita nila ang sugat sa kanyang katawan habang nasa entablado ito. At habang namamaga at puno ng dugo pinilit ni Killian na mag-pose ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at umagos ang luha sa kanyang mukha at kalaunan ang kanyang katawan ay sumuko at bumagsak ito. Nagising ito na nakalubog sa isang ice bath at isang recording ng kanyang pagtatanghal ang mabilis na kumalat sa online at dahil sa labis nitong galit sinira ni Killian ang lahat ng videotape ng bodybuilding kompetisyon na nakita nito at inalis ang mga laman ng refrigerator. Pagkatapos ay pinunit nito ang mga poster sa kanyang pader at bumagsak sa sahig. At nang maglaon nagsinungaling si Killian sa kanyang abogado at sinabi na nagsasama sila ni Jessie at nakunan din siya ng litrato para sa isang cover ng magazine at nagkukunwari na lahat sa buhay niya ay perpekto. At sa gabing yun inuwi nito ang isang prosty pagkatapos ay naranasan nito ang isa sa pinakakinatatakutang epekto sa paggamit ng steroid. Ang kanyang alaga ay permanenteng huminto at sinabi niya na may sakit ito. At kakaiba si Killian ay mas naging palakaibigan sa mga customer hindi kagaya ng dati. Nagsimulang magreklamo ang mga customer tungkol kay Killian at ang mga katrabaho niya ay hindi na natutuwa kapag nasa paligid siya. Ang manager ay sinabi sa kanya na kailangan na itong tanggalin habang nakipagtalo si Killian na ang kanyang kasikatan at pangalan ang nagdala sa kanilang kumpanya. Sinabi ng manager na nababaliw na ito dahil wala namang nakakakilala sa kanya. Nagbanta si Killian sa pananalita nito dahil babasagin niya ang kanyang bungo at iinumin nito ang kanyang utak. At isang araw si Killian ay kumakain ng tanghalian nang makita nito ang isa sa lalaki na umatake sa kanya. Ang lalaki ay nasa lugar kasama ang kanyang pamilya at nakiusap ang lalaki sa kanya dahil kasama nito ang kanyang pamilya. Lumapit si Killian sa mesa at sinabi sa mga anak ng lalaki na ang kanilang ama ay binasag ang kanyang bungo gamit ang isang tubo na bakal. Pagkatapos ay pinayuhan nito ang bata na huwag itong iinom ng coke. Bumalik si Killian sa kanyang sariling mesa at nilagok ang baso ng cola ng isang lagok lamang at sumigaw ito na huwag siyang tignan. Nawala sa kontrol si Killian at nagsimulang insultuhan ng iba pang kumakain at sinasabihan sila ng hindi maganda. At matapos na bamulong sa kanyang sarili ng ilang sandali lumabas si Killian at binasag ang bintana ng sasakyan gamit ang kanyang ulo. At sa mga oras na yun dumating ang mga pulis at pinahit nila ang kanyang braso mula sa kanyang likuran at binugbog siya at inisprayan ng pepper sa kanyang mukha. Si Killian ay lumabag sa ilang batas at may utang na $1,200 sa may-ari ng kotseng kanyang sinira. At dahil napagtanto na siya ay nasa malaking problema nagpaalam ito sa kanyang abogado at nagpasalamat ito sa kanyang oras at sa pagsisikap nito na tulungan siya. At sa pagsakay nito sa kanyang sasakyan naisip ni Killian kung gaano kaganda at astig kung babarilin nito ang lahat ng nasa paligid. At hindi nagtagal nagsimula itong makatanggap ng mga package na naglalaman ng iba't ibang bahagi na parte ng mga baril at paunti-unti binuo nito ang isang assault rifle. Mabilis na lumaki ang kanyang arsenal kabilang na ang shotgun, isang pistola at maraming sapat na bala. At sa gabi binisita ni Killian ang isang nightclub at gumawa ng mga pose sa harap ng mga tao sa lugar. At sa araw nagsasanay ito na magpaputok ng kanyang baril at tila hindi nagtagal dumating ang trahedya. Tumunog ang telepono at tumawag ang idol ni Killian na si Brad na siyang bodybuilder na matagal na nitong sinusulatan ng liham. Nakarating ito sa bayan sa loob ng isang linggo at inimungkahi na magkita sila. Dumalo si Killian sa photoshoot ni Brad at naramdaman ang kanyang passion sa pagpapalaki ng katawan. Pinaliguan siya ni Brad ng papuri at hinayaan din si Killian na hawakan nito ang kanyang abs. Ngunit hindi nagtagal kinutya ni Brad ang kanyang pinakamalaking fan at hindi ito labis na gustuhan ni Killian. At habang si Brad ay nasa telepono kausap ang kanyang asawa at mga anak tahimik na umalis si Killian sa trailer. At nang maglaon nagsimula nitong tawagan si Brad ng paulit-ulit upang ayusin ang mga bagay-bagay at sinabi nito na kung pwede ba na maging magkaibigan lamang sila dahil sa mga ginawa nito sa kanya at matutuwa ito kung tatawag ito sa kanya. At sa isang club isang lalaki ang lumapit kay Killian at inimungkahi na gumamit sila ng droga sa banyo. Nagsalita ang lalaki ng mga kalokohan at nag-uumapaw ng puot sa mundo. Sinabi ni Killian na may baril ito at sinabi ng lalaki sa kanya na lumabas ito at itapon ang kanilang mga utak sa buong lugar. Ngunit sa kabutihang palad walang sinaktan si Killian na kahit sino sa araw na yun ngunit nag-iwan ito ng mensahe kay Brad at nangako na papatay ito ng tao balang araw.
At sa gabing yun pumasok si Killian sa bahay ng isang lalaki na dala ang isang shotgun. Nagtanong ito kung natatandaan ba siya nito at ang lalaki ay isang hurado sa isang kompetisyon ng bodybuilding na minsan sinalihan ni Killian. Ngunit sa kasamaang palad hindi nagustuhan ng hurado ang hamstring ni Killian at ininsulto si Killian noon. Nangako ang lalaki na susulat ng liham sa komisyon ngunit tila huli na ang lahat. Inutusan siya ni Killian na habarin ang kanyang damit pati na ang kanyang panloob habang nagpatugtog ng musika at inutusan siya na gumawa ng bodybuilding na pose. Inutusan niya ito na ngumiti habang ginagawa ito pagkatapos ay inutusan nito ang natatakot na lalaki na lumuhad sa harapan niya. Sumigaw ang lalaki at nagmamakaawa para sa kanyang buhay at sa halip na patayin na ito biglang tumayo si Killian at tuluyang umalis. At nang maglaon bumalik ito sa Google at nagtatanong kung paano nito masisiguro na maaalala siya ng mga tao. Sinabi ng Google sa kanya na maging matapang at baguhin ang kanyang kasaysayan. Isinapuso ni Killian ang mga salita na yun habang nagsulat ito sa pader at sinabing si Killian ay narito. Pagkatapos ay nag-impake ito dala ang maraming baril at nagtungo sa show ni Brad. Si Brad ay nasa entablado nang kinuha ni Killian ang isang rifle mula sa kanyang bag at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Tumayo si Killian sa lugar at pinagmasdan ang kanyang idolo ng panandalian pagkatapos ay itinutok ang baril. At sa oras na magpapaputok ito biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga kislap sa kanyang buhay kasama ang kanyang mga magulang, ang kanyang batang sarili, ang kanyang lolo at pati na rin ang sandaling unang tumapak siya sa entablado. Tila may isang bagay na biglang bumago sa kanya at napagtanto nito na hindi niya narating ang punto ng kawalan habang ibinaba ni Killian ang baril at tumalikod habang nagmadali na umuwi. At habang umiyak niyakap nito ang kanyang lolo ng mahigpit at sa sumunod na umaga binaklas ni Killian ang lahat ng kanyang armas at iniwan ang bag malapit sa tren. At balik sa bahay itinapon nito ang lahat ng droga sa inidoro at kumuha ng self-portrait sa garahe. Isinabit nito ang larawan sa pader at sa kanyang isipan isa lamang itong sandali ng oras bago tuluyang makilala siya ng mga tao at doon nagtapos ang kwento ng isang lalaki na gustong maalala ng mundo ang kanyang pangalan. Maraming salamat mga Lods.